Huling selfie ni Cabral kasama ang driver, kinumpirma ng Department of Interior and Local Government. Ayon naman sa kanyang asawa, disgrasya umano ang pagkamatay. Lumabas na rin po ang resulta ng autopsy sa kay Cabral. Redon at Leviste nagkaroon ng sagutan. Ito ay patungkol sa mga isiniwalat ni Leviste na di umano'y may hawak siya ng mga ebidensya na iniwan ni Cabral sa kanya. Na ayon naman kay Redon, dapat daw ilabas na ni Leviste. Pero sagot naman ni Leviste, si Redon mismo ang ayaw na ipalabas ang naturang ebidensya. Anak ng kamuti ka, Redon. Talagang mahiwaga ho ang nangyaring pagkamatay ni Cabral. No? Pero ganun pa man, marami pa rin pong espekulasyon eh. Kahit na po naglabas na ng resulta ang Department of Interior and Local Government, ang gobyerno ng autopsy, kung ano po ang sanhi ng pagkamatay. Pero dapat din po ay laliman pa ng konti kung ano ba talaga ang nangyayari. Kasi sa nakikita po natin, nagkaroon na po sila ng conclusion sa nangyayari po kay Cabral at mukhang pinapatibay pa ho ng kanyang asawa eh. Sa parang sa nakikita ko lang kasi simula nung nangyayari kay Cabral, nasundan na natin po ang isyong ito. Ang driver at ang asawa mukhang nagkakaintindihan, asawa ni Cabral, na para bang may lihim pong tinatago itong dalawang ito. Kung ano ba talaga ang nangyayari kay Cabral. Magandang tanghali po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe, at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. Suportahan rin po natin ang Birada Aguila, Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Sa ngayon, wala pa po tayong Birada Aguila sa YouTube channel po yan. Babalik po kami sa January 5. Ngayon ay December 21 na. 4 na araw na lang, Pasko na. Magpapasko na. Subalit, marami pa rin kontrobersya. Marami pa rin issue sa lipunan na dapat talakayin po natin at dapat na malaman. Bakit ba interesado ang maraming Pilipino ng katotohanan ng pagkamatay sa pagkamatay ni Cabral? Unang-una, si Cabral ay susi. Sana na maituro kung sino yung mga proponents na siya mismo ang nakakaalam. Pati yung scheme ng allocables. Ito na nga po ang nangyari. Bigla na lang nabalitang nahulog sa bangin. At yung investigasyon nga ayon po mismo sa otoridad, walang foul play. Ito yung nakakainis kasi pati yung asawa sinabi mukhang disgrasya daw yung pagkamatay at pagkahulog ng kanyang asawa dyan sa bangin. Marami pa rin hindi kumbinsido dyan. Kasi nga, mahalaga po ang papel ni Cabral. Sindikato po ang kalaban. Mafia po ito. Alam mo naman ang mafia, lahat ay gagawin basta mapagtakpan lamang ang katotohanan. Kagaya po nito, inamin po mismo ni Leandro Leviste na siya ay iniwanan ng ebidensya ni Cabral. Pero may pumalag, may pumiyok. Sino yung pumiyok? Si Redon, yung galit na galit sa Dolomite, anak ng kagwang ka Redon. Magpapasko na, nandyan ka pa rin eh. Panggulo ka pa rin sa bayan. Ito yung tinaguriang kokey ng Kongreso.
Yung mga kaliwa talaga, mga salot talaga, no? Okay. Pakinggan po natin ang kanilang palitan, sagutan ni Ridon. Saan ba kayo maniwala? Sa mukhang komunista na si Cookie o dito po sa isang disenteng kongresistang matapang bata na si Leandro Leviste na iniwanan at pinagkatiwalaan ni Cabral sa mga ebidensya. Kaya siguro kahit na nawala siguro si Cabral, nandiyan naman si Leandro Leviste. Okay, pakinggan po natin ang balitang ito. Kinwestiyon ni Congressman Terry Ridon si Batangas Representative Leandro Leviste dahil sa di paglalabas ng mga dokumento galing kay late DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Sagot ni Leviste, mismong mga kongresista raw ang ayaw makita ang listahan ng proponents ng DPWH budget insertions. Ang buong detalye sa agenda. Animal ka rin doon, ikaw pala yung ayaw eh. Siya pala yung ayaw, no? Tsaka yung interview kasi ni Leandro Leviste, sinabi naman niya na binigay niya sa ICI, binigay niya sa, I think yung kay Ridon yata, committee, at merong DPWH. Teka lang, sino ba dapat yung maglabas niyan? Dapat yung ICI, kasi binigay na po ni Leviste, at pati yung DPWH. I think yung committee ni Ridon, dapat nilabas nyo, anak ng kamote. Binigay na nga ako sa inyo kasi para kayo maglabas. So ngayon, hindi nyo inilabas. Siguro, dito na po papasok si Leviste. Kumpara yung ginawa ni, kumbaga, hindi kumpara animal, no? Bulol tayo, no? Kumbaga, yung ginawa ni Leviste ay Joe Cortese. Pagre-respeto doon sa inyong committee na animal, puro Duterte lang yung nasa isip, at doon sa ICI. Okay? Ngayon, hindi nyo inilabas. So, si Leviste na maglabas niyan. Tuloy, Agenda Weekend Report ni Ivy Reyes. Matapos sabihin ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na may hinahawakan siyang listahan galing sa namayapang Undersecretary ng DPWH na si Catalina Cabral, simula pa Setyembre, tinatanong ni Bicol Saro Representative Terry Ridon kung bakit hindi ba inilalabas ni Leviste ang listahang ito hanggang ngayon. My question to him is, it has been several months since this supposed document had been provided to him. Why has he not disclosed it? Budlat talaga yung mata. Binigay daw sa'yo. Anak, ang budlat kang Cookie ka, Kamukha talaga ni Cookie, Binigay na sa'yo ni Leviste, di ba? Sa committee mo. Bakit ayaw niyong ilabas? Ilabas niyo. Up until today. Hindi ba? Kasi binabanggit yun in the last couple of days na meron pong binigay na dokumento. Where is that list? And if that list is actually relevant to the flood control controversy, that list should have been disclosed in the soonest time. Hindi natin kailangan hintayin si Undersecretary Cabral po dito. Sa social media page ng kongresista, sinabi ni Leviste na September 4 pa ibinigay sa kanya ang mga dokumento na naglalaman ng mga proponents ng insertion sa Public Works Department. Anya, naipakita na niya ito sa Independent Commission for Infrastructure at mayroon ding kopya ang DPWH. Nang tanongin natin si Leviste, bumaling ito pabalik kay Ridon at sinabing si Ridon at ang kanyang mga kasama ang nag-utos na wag muna itong ilabas. Payo ni Leviste, mag-usap muna ang komite ni Ridon at talakayin ang dokumento sa susunod na hearing ng Committee on Public Accounts kung saan chairman si Ridon. Agad ding sumagot si Ridon kay Leviste. Tingnan mo, sila pala yung ayaw ipalabas. Paano na yan, Cookie? Di nag-bounce back sa'yo. Ang yabang-yabang mo, sinabi mo na ilabas mo na Leviste. So ngayon, kayo pala yung ayaw nyong ipalabas kasi nga maraming sasagasaan. Magkano, ilang malita kaya rin doon yung binigay sa'yo, anak ng kamote? Kasi committee niya yung nag-iimbestiga that time. So siguro, pinakitaan ng ebidensya ni Leviste itong si Ridon, ito yun.
Tapos sabi, mag-meeting pa daw yung komite. Tinigil na nga ho yung ano nila yung komite. Yung hearing nila dyan. Kasi nga, puro sarswela, puro pagtatakip sa kanilang mga kabaro. So ngayon ito, lumabas, pinigilan, Neridon. Tuloy oh. Kung tutuusin, kaya naman daw ilabas ni Leviste ang mga papeles nang walang nag-uutos sa kanya mula sa Kongreso dahil pwede naman siyang mag-file ng House Resolution o magpahayag sa pamamagitan ng isang privilege speech. Wala rin anya siyang nalalaman na kahit anong advice o order mula sa sinuman para i-withhold ni Leviste ang sinasabing dokumento. Sagot naman ni Leviste nang itinigil ang Teka lang, bago yun, kasi tinigil nga. Oh. Sabi ni Redon, pwede naman daw, pwede naman yung parang privilege speech. Nung lumapit nga sa inyo, pinigilan nyo no? Na ilabas yung ebidensyang iyon. Yung bata, rumispeto po sa komite ninyo. Ang problema kayo, kasi bakit hindi nyo ipinalabas yung ebidensya? Siyempre, naghihintay si Leandro Leviste. Siyempre, kung inisip din ni Leandro, mas maganda buong kongreso yung involved dito. Hindi rin parang, matalino rin si Leandro. Yung nakikita ko ba? Hindi po pwede ako yung maglabas dito. Kasi pag ilabas ko ito, ako ang pag-iinitan. So, idadaan ko dito sa tamang proseso. Total, mayroon namang investigasyong ginagawa. Hindi yung buong kongreso na yung i-involve ko. Yung liderato ng kongreso. Kaso nga ngayon, yung liderato ng kongreso, yung komite ni Redon, sila yung ayaw. O ito yung sagot ni Leviste. ng Infrastructure Committee hearings, ayaw na raw ng mga kongresistang pag-usapan pa ang mga ganitong bagay. Kaya sa ICI niya ito pinakita. Samantala, kumpiyansa si Redon na uusad ang investigasyon. Tingnan mo huwag na natin pag-usapan yung si Cookie. O ito, tingnan mo Simpleng logic lang, Redon. Ibinigay, pinag-uusapan, sinabi ni Leviste na meron akong ebidensya. Ngayon, ikaw mismo, yung komite ninyo, yung hindi ninyo ipinalabas, pinigilan ninyo. Dahil ang sabi mo, pag-uusapan. Ngayon, tinapos na yung hearing ninyo, kaya ibinigay sa ICI. So, kanino ba tungkulin ito? Dapat sa ICI din. Dahil binigay naman ni Leandro yung ebidensyang ibinigay ni Cabral sa kanya, binigay niya sa ICI, dapat yung ICI yung maglabas na nito. So, ang problema ngayon, hindi rin po inilabas ng ICI. Pati yung DPWH, sabi ni Leandro Leviste, may kopya na rin ho. At ang masaklap nito, hindi inilabas ng DPWH. Meron nga nabanggit si Leandro Leviste na kaya daw dagdag stress itong si Cabral dahil doon sa presko ng DPWH yung shame campaign, shame campaigning ng DPWH na tinitira si Cabral, wala pa namang kaso. Baka na-stress, Pero may sagot dyan si Leandro Leviste. Kasi nga, ako rin naman, gusto ko rin namang ipalabas ni Leandro Leviste. Pero hindi nga kasi ganun lang kadali. Mantakin mo babanggain mo yung mga malalaking isda. Ito malalaking isda talaga to. Baka hagip pa to dito talagang hagip pa dito si Martin Romualdez, Saldico, at tibag pati si Bongbong Marcos dito. Baka proponent pa nga rin si Lisa dyan, Yung first family, panigurado si Sandro. Siyempre, yung bata, mag-iisip din, hindi yung parang hat na hat, bigla-bigla mag-iisip ka rin. Kasi pag ilalabas ko to, tatamaan ako, baka ako naman ang magugurgor at ipagurgor. Simple lang yun Kasi mafia yung kalaban mo. May nakaupo sa palasyo dyan. Involved na involved. Kaya pag-isipan mo ng maigi dyan.
Pero sabi ni Leandro Leviste, ilalabas niya sa tamang panahon. Okay. Narito po yung post ni Leandro Leviste tungkol po dyan. Sabi ni Leandro, kagabi po ito, pinost niya, ipinakita ko na ang files ni Yumaong Jose Cabral sa ICI noong November 18 at 19. So yung ICI may kopya na, no? At sa Ombudsman noong November 26. So yung Ombudsman, alam din, puta buying, anak na namuti buying, oh. Yan ang masaklap ngayon eh. Kasi yung Ombudsman si Buying, talagang kabaro ni Bangag. Nakangiwi yung panga. O, tingnan mo naman yan. Maalala mo, tingnan mo, November 26, oh. November 18, 19, nabigay na sa ICI. Pero bakit ang ICI, hindi po ito inilabas sa publiko? Total panay preskon po sila. 'Di ba kaya ito rin yung dahilan itong mga listahan na to kaya kumalas si Singson. Umalis. Baka ito 'yun. Nandiyan yung mga malalaking ista. Dapat nung November 18 pa lang, 19, nailabas na nila ho yan kasi binigay naman ni Leandro Leviste. Nangyayari nga ho, nawala pa yung computer. Sabi siguro ng ICI, tapon nyo yung computer, dali dito si Panginoon. Ombudsman. Nabigay na sa Ombudsman, pero bakit ang Ombudsman ay hindi po ito isinapubliko? Total itong si Buying, panay preskon naman si Buying, kaliwat ka ng preskon, pati yung kanyang assistant na si Clavano, panay preskon. O bakit hindi nabanggit yung ngayong listahan na yan, mga pangalan na proponents. O sige nga. Tapos pumunta pa si Cabral ng December 3 kay Buying, nakipag-usap. Ang sabi ni Cabral, willing siya makipagtulungan dito sa Ombudsman. Pero anong nangyari? Nahulog sa bangin. Tangina, coincident lang ba ito? Na pagkatapos ni Cabral pumunta sa Ombudsman, huling pinuntahan niya ang Ombudsman. Ay ito na po ang nangyari, nahulog na sa bangin. Kwento pa naman ni Leandro Leviste na nag-apply daw ito ng maging state witness na hindi nga ho tinanggap na maging state witness. So ang resulta baka na-stress na rin or baka naghurumentado na rin siguro sa group chat itong si Cabral at meron na sigurong mga ating tsorya lang. Posible po yung ganitong tsorya. Ay, bakit hindi nyo? Kasi sindikato, siyempre may group chat yung sindikato, may group chat yung mafia. Isip siguro, bakit hindi nyo ako sinama? Bakit hindi nyo ako gawing state witness? Kung ikakanta ko kayong lahat, magtablahan na lang tayo para matapos na. Sinabayan ko kayo, sinayawan ko kayo. 42 years na ako sa DPWH pero hindi ko ginawa itong ginawa ho ninyo. Posible, no? Na-stress na. Tapos gumawa ng kasamaan ang sindikato. So naghahanap ng paraan para mapatahimik ito. Dugtong, tuloy tayo. Sabi ni Leandro, marami ang ayaw na maisapubliko ang listahan ng insertions. Isa na yan si Ridon. Ngayon, pinag-aaralan natin ang tamang paraan ng paglalabas ng insertions sa lalong madaling panahon gaya ng hinihiling ni Bicol Saro Party List Representative Ridon. Hagip ba si Franz Castro dito? Kaya galit na galit si Ridon. Ay, pag-usapan nga natin si Franz Castro kasi papakulong na eh. sa sideline lang tayo konti. Ito, ilalabas ni Leandro Leviste na sa tamang panahon kung anong proseso. Manigurado ka kung magdagdag ka ng bodyguard kasi pag hindi ka magdagdag ng bodyguard baka magaya ka kay Cabral, ma-inside job. Pero bago tayo bumalik kay Cabral, baka pwedeng singit lang natin itong hinayupak na Castro. Ayan.
Court of Appeals affirmed child abuse conviction of Castro Ocampo meted with a 6 years jail term. Patay ka diya, Oridon. Yung kakampi mo, yung lolo mo, veteranong-veterano sa kabundukan, makukulong ng 6 na taon. Putsang ina nyo. Kayo yung dapat ikulong, kayo dapat yung magpasko dyan sa kulungan. Dapat ito arestuhin ni John Vic. John Vic, pahanap mo na yung 2 kidnapper na mga ito, mga convicted criminal. Wala tayong balita, mainstream media, hindi po pinalabas yan na hinatulan na po, dininay na po ng Court of Appeals, wala na. Ano bang next nito? Supreme Court? Putang ina samantala yung iba dyan, lower court pa lang regional trial court pa lang, may warrant of arrest na. Tingnan mo si Diskaya, di ba? Ito. Putang ina, tibag na sa Court of Appeals, kailan po ninyo arestuhin? Dapat makulong kayo. Sama nyo si Ridon. Okay. Balik tayo doon sa sa tungkol kay Cabral, Sigwi lang tayo ng konti kasi nga tayo ng Ridon ang kulit. Alam nyo yung word na inside job, posible ho yan para sa akin kasi nga ako nagdududa ho talaga ako dito sa asawa niya at sa driver. Sir, nagpabayad ka ng malita, sir? Ako nagtatanong lang kasi yung pagiging inconsistent ng driver, yan yung unang nagbibigay sa akin ng pagdududa. Tapos bigla hong nagbigay ng statement din ang kanyang asawa, lalo po akong nagdududa. At nung lumabas yung witness na barangay Kagawad na sakop ng Kinon Road na na dyan nahulog itong si Cabral, anong sabi niya? Kinukunik-kunik lang natin. Kinukunit-kunik lang natin. Walang dashcam yung sasakyan. Again, ang personal property mo, ang may control yan ay ikaw at ang sarili mong pamilya. Alam kaya ni Cabral na walang dashcam yung kanyang sasakyan? Tayo po'y nagtatanong. Yan yung mga speculation natin. Lalo na ho ito, nag-selfie ho si driver. Ito yung huling selfie. Parang pinapakita niya na narito po kami, Parang ganito. Ito ay tsorya lang natin. Narito na po kami sa bangin. Nandun na po si ma'am, nakaupo. Selfie ho muna. Pagkatapos mo mag-selfie, anong ginawa mo dyan? Saan mo sinend yung selfie mo? Yan yung kotse ni Cabral, sa likod. Wala daw dashcam. Ako'y natatalinghagaan lang talaga dito sa driver na ito at sa asawa niya. Nung unang inilabas natin dito na na video, kinukunik-kunik ko lang. Hindi ko sinabi na wala akong conclusion na sila, dalawang driver ang may pakana. Pero ang nakita ko, mukhang inside job. Na posible rin ito ay titingnan ng anggulo ng otoridad. Kaso nga lang, meron ng conclusion ang otoridad ngayon. Ako sa akin lang nakikita ko lang. Try nyo po tingnan yung ganitong klaseng anggulo.
na posibleng inside job. Ang sabi kasi ng asawa ni Cabral nung una, ayaw niya magpa-autopsy. Bakit ayaw mo magpa-autopsy? Kasi kung ikaw mahal sa buhay, siyempre gusto mong malaman ang katotohanan. Paano mo malaman ang katotohanan? Sa pamamagitan ng autopsy. Para makita mo yung cause of death. Kahit nasabihin mo, patay na yan, autopsy mo pa, at ayaw mo dahil nahihirapan, pero kailangan po natin malaman ang katotohanan. Lalo na po ngayon, yung pahayag ng kanyang asawa, kung ikaw asawa talaga, mangyak-ngiyak ka. No? Kung ikaw asawa, wala kang conclusion na ilalabas sa media na ito ang nangyayari. Pakinggan po muna natin ang balitang ito tungkol po sa resulta ng autopsy. No? Ng autopsy sa asawa niya. O ito. Alisin mo muna natin si Manong Driver. Bigyan natin saglit, guys. Ito yung resulta. Natukoy na sa autopsy ang sanhi ng pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Live mula sa Benguet, nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Gary, anong resulta ng autopsy? Just lumabas ng araw ang autopsy report sa labi ni dating DPWH USEX Maria Catalina Cabral. Ayon sa Cordillera Police Public Information Office, blunt traumatic injury mula sa pagkakahulog ang sanhi ng pagkamatay ni Cabral. Matatandaan natin nung una ay ayaw ng Mr. ni Cabral na ipagpa-autopsy ang bangkay pero nakumbinsi rin siya ng Benguet Police at SOCO. Kaninang madaling araw nang isagawa ang autopsy at nasaksayan ito mismo ng asawa ng dating USEC. Ayon naman sa Tranquil Funeral na kumuha sa bangkay ni Cabral, wala raw damage ang mukha nito bagamat may mga bali sa katawan. Agad daw nilang nakilala ito dahil sa driver at sa larawan sa social media. Nakasuot daw ng pantalon, pink na blouse at naka-flip-flop sneakers daw si Cabral. Wala rin daw itong cellphone o gamit sa katawan ng ihaw nila mula sa bangin. Kinuha na ng specimen ng PNP ang bangkay ni Cabral para sana sa DNA analysis pero hindi na ito ipinatest pa. Samantala, viral ngayon ang selfie na ito ng driver ni Cabral sa Cannon Road. Nakaupo sa concrete barrier si Cabral sa likod ng driver na itinuturing ng person of interest sa kaso. Ang hotel naman na sinasabing tinuluyan ni Cabral at driver nito, tumanggi na magbigay ng impormasyon alinsunod sa Privacy Act. Nakipagtulungan naman daw sila sa sinasagawang investigasyon. Jess, sa ngayon, nagain naman ang search warrant sa Ion Hotel ang PNP para makakuha ng CCTV footage at muling masuri ang kwarto ni Cabral sa hotel. Nakausap din natin kanina si PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Randolph Tuanyo at ang sabi niya sa atin ay hindi pa na raw nila natatanggap maging ang Cordillera Police Office ang naturang autopsy report mula sa forensic group. Tingnan mo ha. Pati dito, pati dun sa yung hotel na yun, Ion Hotel, ay ayaw maglabas ng CCTV. Kaduda-duda, no? Isipin mo, kailangan yun kasi malay natin may mga kausap si Cabral doon sa hotel na yun na ibang tao na pumunta. Pero, I think, pinuntahan na po ng ng NBI searches Cabral's Baguio hotel room. Pinuntahan na. So nagkaroon na sila ng research, no? Tiningnan po yung hotel room ni Cabral. At ang mahalaga doon yung CCTV. Kailangan yung CCTV maisa publiko rin at makita para malaman natin kung sino-sino yung kausap niya bago po siya namatay. Kasi po posible rin makapagbigay ng lead yun Mantakin mo, 2 beses pabalik-balik doon sa sa Cannon Road, sa Pangpang. For what? Anong dahilan? Kasi yun yung lugar na gusto niya, mag-unwind siya. Sabi sa interview niya, takot siya sa heights. Yan yung biggest phobia sa kanyang buhay, ayaw ko sa heights. Pero bakit talaga, Bakit talaga, Mamang Driver, doon mo dinala?
Ito ay kinumpirma po ng Department of Interior and Local Government, itong picture na ito. Authentic daw. It's Hera. Sabi ng DILG, Cabral died of injuries from fall. Siya daw talaga yan. So, authentic. Ito yung mga huling selfie ni Cabral kasama ang driver. Ayan na ho. Kalunos-lunos yung nangyayari. Ngayon, balik tayo dun sa posibleng anggulo naman na inside job. Kasi nga, ang problema nga ho dito, ang Department of Interior and Local Government, John Vic Rimulya, siya na po yung nagsabi na walang foul play. So, pag sinabi mong walang foul play, ay walang krimen na nangyayari. Disgrasya. Disgrasya yung nangyayari dyan. Tapos, ito ang pinagtataka ko. Yung statement ni Rimulya na walang foul play, yan din yung statement ng kanyang asawa. Na ang sabi ng asawa ay ito ay disgrasya labang. So dito parang nagkaintindihan ng gobyerno at saka asawa ni Cabral, ha? Kasi nga kung ako asawa, pag sinabi ng gobyerno walang foul play, hindi ako hindi ako maniniwala dyan. Putangin na mahal ko sa buhay. Ba't pumunta sa Bangin? Ba't pumunta dyan sa Cannon Road? Anong ginagawa dyan? Alam naman namin at takot siya dyan sa pinakamataas na lugar. O, di ba? Dapat nga, mangyak-yak ka pa eh. Buti pa itong si mamang driver, umiiyak pero nagdrama. Halatadong drama yun, sir, di ba? Pakinggan nyo po pakinggan nyo po yung sinasabi ng asawa niya. Ito ay interview. Mismo ng ABS-CBN. Sana huwag tayong makapiright, anak ng kagwang. Pakinggan po natin yung asawa ni Cabral. Nagiging interesado po tayo talaga sa katotohanan. Putangin na, trilyon yung pera. 1.2 trilyon taba BBM scam. Oo. Ito, pakinggan natin, ha. Itong asawa niya. Sa akin, hindi. Parang nakita naman nila na ano. So kung ayun, decision niya kami ng mga bata na kung ano, tapos nag-consult ako sa kasi ako, nakita ko na yung ni Tati, kung ano yung condition niya nung pagdating ko dito. Sabi ko, kita nyo yung gas-gas niya sa paa, tsaka sa kamay, dito na sa kamay, pagkasabi. Yun lang, sabi ko, ba't kailangan niyo pang wala namang iuting na na pwede mong sabihin na foul play. Tingin na rin ng sa NBI na mediko. Yun, delikta namin, Sir, ang ano niyo po ba dito, sir? Naniniwala po ba kayong may papula o sinadya? Baka nabilas lang yun na kasi mag-unwind lang siya, diretso lang na O, tingnan mo, ha. Disgrasya lang. Sa'yo. Asawa mo, buang ka. Asawa mo yan eh. Naniniwala kang disgrasya. Ikaw na mismo nagsabi, no? Na walang foul play. Same sa sinasabi ng gobyerno, ng Rimulya. Ako po'y nagdududa lang dito. Hindi ko naman siyang inaakusahan. Kasi nga, sir, mahal mo sa buhay yan, sir? Bakit ikaw mismo, sir, nauna ka pang naglabas ng conclusion? Ito kasi yung interview na to, bago po ito lumabas ngayong araw, kaninang madaling araw, yung autopsy. Pero sinabi na niya na walang foul play. Yung sinabi rin na yan, yun din yung sinabi na karang araw ni John Vic na walang foul play. Sabi rin naman ni John Vic, walang suicidal na nakikita niya. So walang foul play,
Walang suicide. So ito na lumabas ngayon dito sa asawa niya. Disgrasya lang. Anak ng kamote naman talaga. Oh. Nililito tayo, no? Kaya ito yung sinabi ko sa inyo, baka ito inside job. Kasi connect dadat eh. Kukonek natin. From driver, no? Yung driver, nagpa-selfie, no? Putsang ina, ha? Nagpa-selfie ka dyan, sabangin pa. Anak ka ng kamuti ka, kadami-daming lugar na pwedeng magpahangin yung amo mo, dinala mo pa't pumayag ka dyan. Sabangin. Tapos ngayon, itong asawa naman ni Cabral, sinasabi naman niya, na disgrasya lamang, walang foul play. Ano ho nangyayari sa inyo, sir? Lumalabas, disgrasya daw. O, yun yung findings nila. Pero ang taong bayan, malikot ang ating isip. Tandaan po ninyo, 1.2 trillion ang hinanap natin dito. Sindikato ang mga involved sa mga usaping ito. Hindi basta-basta tayo maniniwala. Dahil pag naniniwala agad tayo dito, alam naman natin na sila ay marunong magdrama. Kaso nga lang, wala tayong laban. Dahil sila man ang nasa kapangyarihan ay ngayon, sila man ang sa gobyerno, kahit anong pagdududa ng maraming Pilipino tungkol sa nangyayari kay Cabral, wala na, sinara na ho nila eh. May conclusion na. Disgrasya yung lumalabas. Walang tumulak. Mantakin mo, sabi na, tanong ng media, hindi ka ba naniniwala, sir, na may tumulak? Hindi siya naniniwala, disgrasya daw eh. Ay putya. Tingnan po natin yung anggulong inside job dito. Napoposible ho ha, ito ay teorya lang naman ho tayo, no? Tingnan mo lang naman yung ano dito, sir? Yung scheme branded as BBM Cabral's Formula Farm out 1.2 trillion pork. Ewan ko anong nakalimutan ko yung BBM, oh. Yung BBM talaga, no? Yung formula na gamit ni Cabral, anak ng kamote, oh. Alam niyo po yung ano, yung gobyerno ngayon, ang mga programa nila ay laging nakabuntot yung pangalan ni BBM, yun yung Tatak Marcos. Kagaya yung ano, kagaya yung imbis build program, ginawang Build Better More, BBM. BBM, no? O ito, galing po yan sa Daily Tribune, sabi, the formula for allocables or reservations for the pit projects of legislators in the past 3 years budget, in the past 3 years budget. So, ibig sabihin, under Marcos admin, that the late former Department of Public Works and Highways under Secretary Maria Catalina Cabral came up with the initials BBM, which is identified with President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Anak ng kamote, oh. Mayroong Islas Alvin Morsia, Richbond Kivido layout by the China. Ano yun? Hindi China, Sina pala, Sina. Ayun yung nag-report, no? Isipin mo, yan yung trademark ng gobyernong ito sa kanilang mga proyekto. So, BBM scheme. Yung gamit na formula ni Cabral. O sinong nag-utos dito? Tang-inumin talaga. O kaya kaduda-duda itong pangyayari. Tingnan mo ito pa. Ang sabi naman ni John Vic Remulla dyan, sabi ni John Vic, di ba ang tanga, no? Gusto nyo talagang paniwalain ang taong bayan. Pero tingnan mo, John Vic, nakuhang, sabi ng ano, dyan, sa ulat na yan, John Vic, nakuhang magbiro sa mga nagdududa sa umanong pagkamatay ni Yossi Cabral. Kung di sila naniniwala, pwede naman sila mag-volunteer, tulak namin doon para makita nila kung pareho talaga ang lalabas doon. Diba? Anak ka ng kamuti ka, John Vic. Ikaw na lang kaya, magsampol tayo. O kada, kasi bungit na lang kaya. Ano, John Vic, para malaman natin.
Kasi nga hindi sila credible. Hindi ka panipaniwala yung kanilang pinapalabas tungkol sa pagkamatay ni Cabral. Mantakin mo yung conclusion, walang foul play. Sinabi rin ng asawa, disgrasya. Tapos gusto nyong mag-DNA test, drama-drama pa kayo. Sabi ng asawa, hindi naman wasak yung mukha. Yan dyan yung mukha ng asawa ko eh. So nagkasundo ng autopsy. Yun ba talaga yung result ng autopsy? Kasi kung merong mga pasa-pasa ba yung parang yung katawan, tiningnan mo, baka hinahatak ba? Kasi pag mga ganyan, kunyari, may tutulak sa'yo, kunyari lang, maghatakan kayo, or kunyari, binitbit ka doon sa lugar, tapos may puwersa, wala bang ganon? Tapos nag-hotel pa, anong sistema doon? Tapos yung cellphone, hindi na-recover. Saan yung cellphone? Nasa loob ng sasakyan. May ganong katindi ho, no? Yung nangyayari kay Cabral. Ito po yung pinakapalaisipan sa lahat. Oo na, sinabi na ho nila na disgrasya ho. Walang foul plea yung pagkamatay ni Cabral. Pero sana, wag po ninyong kumbaga, alisin sa inyong mga isip na posible po inside job. Ito. Nagpasakop kaya ang asawa ni Cabral at ng driver ni Cabral sa mga mafia at sindikato dito sa flood control? Ako po'y nagtatanong lamang ha. Wala po tayong akusasyon. Dahil nakuha po itong mag-selfie. Ang bibasihan nating komento tungkol sa inside job ay yung cellphone nasa loob lamang ng sasakyan. Yung sasakyan, walang CCTV. CCTV, dashcam. Inconsistent yung pahayag ng driver at yung huli, yung asawa niya, sinabing walang foul play at disgrasya lamang ang pagkamatay ni Cabral. Pagising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa.
vlog mo may pag-asa.